that being in Batanes is like being in another country. And I just had to see it for myself. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna mag-research. And this is what I found out. Ang Batanes ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas na mayroon lamang 18,000 na populasyon. Ito ay isang grupo ng mga isla na pinapalibutan ng karagatan. Ang Batanes ay binubuo ng 11 isla, pero 3 lamang dito ang siyang tinitirhan ng mga tao. And the rest is pure nature. Ang pinakatuktong na isla sa Pilipinas ay tinatawag na Yami, kung saan sinasabi na kapag ikaw ay nasa islang ito ay matatanaw mo na ang bansang Taiwan. Ang Batan Island na siyang pinakamaraming populasyon sa buong Batanes ay kinalalagyan ng kanyang kapitolyo na tinatawag na Basco. Ang nakikita niyo po ngayon ay ang Batanes pit viper, which is considered one of the rarest marine species in the Philippines. Ang mga ahas na ito ay nakikita lamang sa Batanes. Sila ay nakatira sa mga puno. And one peculiar characteristic of this species is that they produce their young from eggs that hatch within their body. Now, they are typically green in color, but mayroong mga ahas na nakikitaan na mayroong yellow, black, orange, and red markings. Ang mga Batanes pit viper ay hinuhuli dahil sa kanilang medicinal value. Ayan, may alam na tayo tungkol sa Batanes. Pero hindi pa sapat yun. Kailangan nating malaman ang kanyang history. At dahil hindi ko siya masyadong forte, I asked my friend, Amy, to do research about it. So, Amy, anong nakita mo? Anong nahanap mo? Si Mangkus ang unang dato ng Batanes. Sinasabing siya ay absolute ruler dahil he exacted revenues, administered justice, and armed the whole town upang iwaksi ang mga manlulupi. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay nagpadala sila ng mga Dominicong pari sa Batanes. At noong 1773, naging Christian ng mga natives, at ito ang formal na hudyat ng pag-ilalim ng Batanes sa mga Kastila. Ang Batanes ay tinatawag na Provincia de la Concepcion noon. Upang lalong mapalaganap ang Kristyanismo sa Batanes, gumawa ng batas ang mga Kastila na nagsasabing dapat ang mga bahay ay hindi lalampas ng 2,786 metro mula sa pinakamalapit na simbahan. Nagkaroon ng pagkakataong naging independent ang Batanes sa mga Kastila at ito ay nangyari noong year 1890. Then the Americans ruled the islands from 1900 to 1941, then the Japanese from 1941 to 1945. Sa Batanes nga pala unang pumunta ang Hapon noong December 8, 1941, kasabay ng Pearl Harbor. The natives were able to re-establish a Commonwealth government until May 18, 1945. Thank you, friend! Tingnan naman natin ang economy ng Batanes. Sinasabi na ang major industry dito ay ang agriculture. Sa katunayan, karamihan sa mga Ibatan ay mga magsasaka at mangingisda. Garlic and cattle are the major cash crops. However, it is also said that Batanes has a rising reputation in tourism. And so, I decided to check it out. Hello, good morning! Nandito ako ngayon sa airport. Bakit? Kasi nabalitaan ko na ang Batanes, bukod sa pagiging agricultural, ay unti-unti nang bumubuhat ang kanilang tourism industry. So ngayon, maghahanap ako ng mga tao na Batanes bound para ma-interview bakit ba nila gusto pumunta doon sa lugar na yun. Good! Hi sir! Hi ma'am! Pupunta po ba kayo Batanes? Yes, ma'am. Bakit nila mas iisipan sa Batanes pumunta? Hindi nga po nabalitaan namin na kung mayroon sa amin, nag-i-winter sa amin. Yun lang po. Ano po okasyon? Bakit kayo pupunta ngayong time ng taon na to? Oo, ano lang yun, yung second hand sa amin. Wow naman! Review for it. Sir, pumunta po ba kayo ng Batanes? Ano? Bakit po? Ano meron doon? Kasi ang dami ko na napuntahan eh. Boracay, Sigaw, Siargao, Subi, Clark, Tagaytay, Kasubo. Kaya pupunta ako ng Batanes kasi hindi ko pala pupuntahan.
O, sige po, pumunta na kayo. Baka may mga kinasay. Thank you! Ay, ma'am, pupunta po kayo ng Batanes? Oo, kasi tulungan po ako ng TV. Ay, talaga po. Sige, nga, ikwento nyo nga kung paano nanalo dun sa camera. Ay, kasi ganito po yun. Basta meron daw kong promo from Batanes. Ang ginawa ko, sumali ko. Ayun, binigyan nila ako, talalo ko. May ticket na ako, eto. Ay, daw, pinakamaganda naman Batanes. Kahit sa Baguio, pero pinakamalinis. Ticket sa lahat, pwede yung city niya. No? I love it. Welcome to Batanes! Sige po, ma'am. Ingat! Totoo palang marami nang pumupunta sa Batanes. Kung kaya, sa aming pagbabalik, ipapakita ko na sa inyo ang experience ko sa lugar na yon. Don't go away! Minay tao deberik mo tinurong mo biyay ko dosidong nano Diyos amanda si cara mga itad bahay 1,000 bagyo man ang dumating. Di ka matutumba. Malalim ang kapit ng ugat mo dito. manati ka na yan 2 araw araw pa rin yun ka Tara na! Number 1 on my list is to see the Basco Lighthouse, which is one of the 3 lighthouses proposed by former Congressman Florencio Abad of Batanes, not only as working lighthouses, but possibly as tourist attractions. The location chosen is where the first lighthouse of Basco was built. It was also the site of the American period telegraph facilities that connected Batanes with the central government until it was destroyed by the Japanese Imperial Army bombings at the start of World War II. A few of the buildings survived, and some have been converted into businesses like a cafe, resulting from the area becoming popular because of the lighthouse. Ang susunod na pinuntahan ko ay ang Honesty Coffee Shop. It is truly one of a kind dahil no one looks after the merchandise, so each customer is pretty much free to move inside the store. Everyone is expected to be honest. The store owners trust the people enough to allow them to list the products they bought along with its corresponding price and then leave the payment in a drop box. Hindi kumpleto ang pagpunta ko sa Batanes kung hindi ko i-share ang tungkol sa kanilang mga bahay. Iba-iba pala ang tawag sa mga bahay nila. Ang unang bahay na nakita ko ay ang tinatawag na Jinjin. This house, mainly used as human dwelling, derived its name from the walls made of kugon, reeds and logs that enclose the entire floor space on all sides. The living and kitchen areas are clearly defined. One end of the house is the living area, used to receive visitors during the day and for sleeping. The other end consists of the rapuyan or the stove. The next house I saw ay ang tinatawag na Mayhura Head, which is a house similar to the Jinjin but has a stone base between the ground and the Kogon wall called Hura Head. If not used as dwelling, it functions as a storeroom for farm produce, farming and fishing tools or implements. Mayroon ding bahay na tinatawag na sinadumparan. This type of house is the common two-sloped roof. It is made of lime and stone with thick thatched Kogon roof. Like most Ivatan houses, a blank wall faces the direction where strong winds originate during typhoons. Sumunod na bahay naman ay ang Maytuwab. This type of house is mainly used for dwelling and is considered to be the most labor-intensive among all the Ivatan vernacular houses. It also requires huge volume of kogon. The thick roof provides excellent thermal characteristics, cool during summer and warm during winter. Like the Sinadulumparan, the typical Maytuwab house has narrow doors and windows with wooden shutters
and often secured by wooden bars. Both types often have two floors, the upper for human dwelling and the lower floor that houses domesticated animals during inclement weather. A roof net made of large ropes is thrown over the entire roof and fastened to strong pegs, large stones, or sturdy trees to secure the roof during strong typhoons. Habang nagdadrive ako, I can't help but notice the blow your horn signage. Nagtanong-tanong ako kung bakit may ganon. Sabi nila, to make sure that road signs remain in service in the strongest typhoons and the most ferocious winds which rain most of the year, road signages like this one in Batanes are carved out from cliffs or boulders. Nagpatuloy ako sa pamamasyal until I came across pre-Spanish boat-shaped burial markers. The markers were noted to be similar with the ones in Europe where the ancient Vikings once lived. Parang gusto ko tuloy aralin ang migration process. Nagkalat din sa Batanes ang tinatawag na Idyang Fortress. These were thought to have been used as ancient habitations of early Ivatans. Usually perched on hilltops, these fortresses protect ancient Ivatans from invading tribes. At syempre, hindi mawawala ang famous headdress ng mga babaeng Ivatan, ang bakul. Ginagamit nila ito as protection from heat and rain. Aside from the breathtaking places, I also met wonderful people. Ay, ang ganda talaga sa Batanes. Ayoko pa sanang umalis, kaso may trabaho ako eh. Anyways, I encourage you to go and visit that place kasi if you want a change of pace, if you want to be one with nature, it's really the place to go. So, mag-ipon kayo, kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay, pumunta kayo ng Batanes. At sana po ay marami kayong natutunan sa edisyon na ito. And until next time, dito sa Tara Na! Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababagot? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Tara na, biyahe tayo, mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipinas. From city to city, 7,100 plus islas, sa mahal kong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Tara, biyahe tayo, upang ating maitamo ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing